nandun yung kaba, nandun yung gigil. At eto na, simulan na natin! It's a clash of the Titans! Match number 1! TLPH laban sa Team Falcons. Kung gaano kabigat ang nakasalalay dito, ganun din kabigat ang kanilang paglalabanan. Game number 1, nakita natin ang ilan sa mga na-miss nating pick. Pero sa ngayon, gitna agad ang atakihin ng Team Falcons. Uy, pinuburuhan si Sanji dito. Pero kasi matapang talaga ang Zushin. Nakita natin kanina sa statistika na ginagamit talaga sa broken walls itong Zushin na ito. And nararamdaman natin na sobrang naaabuso talaga ni Sanji, no? At ngayon, interesting yung naging take dito ng Team Falcons. As a panel have mentioned, yung liko sa Claude dito ni Super Marco. Somehow, pwede nga ba na maging advantage or not? Kasi he's up against sa Ruby ni Oheb. Fighter gold lane na mas pinili dito ng TLPH. May DPS na rin naman na sila. So, ang goal na lang nila, makakapag-contribute konti ng damage at makapag-sustain. No, kapag mga objective takings. And napakalakas kasi nung gantong klaseng comp. Lalo na sa mga turtles, di ba? Alam mo naman, sobrang classic nung Yuzhong. Pero classic din yung pagtahi ni Kyle. Pero naiwasan ni Sanji. Kaya nga problema, na-force na rin yung Flicker, ha? Yep, and that's a huge information para sa Team Falcons. Knowing na in a few seconds, magre-respond din ang unang objective na kanilang paglalabanan. Ito yung in-explain na rin natin na very important din yung magiging rotation ng ating mga XP laners. Kaso sa may bandang taas, mas mamaya pa natin matututukan yan kung paano nga ba magiging palaga ni Oheb at Super Marco dahil nandito na agad ang cavalry pinalilibutan ng pagong. Ayan na, nilabas na kaagad yung Black Dragon form na kulay red eh. Pero pumasok si Carlito, nakuha. Yung pagong na iyon, napagamit na rin ng tech charge itong si Ogwen. Gugupo ba sila? Hindi. Pipiliin nila ang katahimikan. Mas maganda yung actually yung ganon na naging take muna ng Team Falcons. Na-eliminate nila yung risk na may maabot agad sa kla committing on the first blood. Dito for TLPH, mas ramdam natin yung intensity ng rotation nila. Even Oheb nag-react pa punta dito sa mid lane natin. Pero JP ay makakasalubas si Kyle TZ. Ang hapdi ng Tornos na yun ha. Ito, Flap and Sanford. Nagkakatitigan na naman. Andun yung Cha Essence para lang pang sustain. Pero alam mong mahirap kasi sa pagkakalaban mo yung Alice. Para sa akin, hindi ganun kataas yung damage nito pero napakahirap patayin kapag wala ka talagang instant burst. And sa ganitong klaseng punto, nasa 3 minuto ka pa lang, wala ka pang expect na instant burst dito eh. And remember, pagdating sa reward, mas madali na siyang gamitin! O yan na, instant kill ang dahil bigay ng Team Falcons. Habang si JP kailangan na mag-tot pa atras. Nabigyan kagad si Sandy sa pagkakataon na ito. Pero sa may bandang ibaba ata next target nila. Ito yung sinasabi ko kanina, Team Falcons, mas calculated yung kanilang gustong i-risk na mga plays. Getting the first blood at kay Sanji pa nila yung nakuha. Very good tactic here for Team Falcons. Kasunod niyan ay gitna clear. Mas ngayon natin pwedeng expect na magko-contest ng pangalawang pagong ang Team Falcons. Kaya malakas loob ng Falcons eh. And sinasabi ko to kanina, no, yung burst. Naka-Zushin sila eh. So continuous damage lang mula doon sa kanyang Lantern's Flare ang kanilang i-expect. And more on utility din kasi itong hero na to eh. Diba? Kailangan mo lang bitbitin, ihahain mo lang sa plato ng yung mga papatay, no, yung mga cores nyo. So, yun yung magiging tuloy-tuloy na gagawin dito ng TLPH. Habang Falcons, iba kasi yung ruta nila dito. Eh. May damage sila, may sustain, and may setup din na manggagaling kay Owen na nakita natin kanina pa, di ba? There is beauty in chaos, kumbaga. At ngayon for TLPH, sistematiko. May magluluto. Let him cook. Nandito naman si Sanji. Luto to plato. Pero magiging masarap ba ang panalo? Kasi sa ngayon, katulad nga na expect natin, mas papalag ang Team Falcon contesting the second turtle of this game. Ganda posisyon, vision para kay Carl TZ. Lalo na ngayon na may war up. Doon yung combo mula sa tech charge. At tuloy-tuloy na pagiging agresibo mula sa Falcons. Pero na-punish out ang dalawa. Kailangan umatras si Pew. Kapama na kanya boy pero may init si Pew. Naku, nagamit din yung flicker. Atrasan ng Team Falcons. Pero Ice Melt Blood, sabi ni Sandy. Atras muna si Flap. Nakakababa na Sandy! Yung Beacon na maalam din sa kamay ni Sandy. At hindi pa tapos ang pananalasa at stampede dito ng TLPH. Inubos ang 4 mula sa Falcons. Ang sabi ko, let him cook, hindi let him eat. Double kill agad dito para kay Sanji. Magandang panimula para sa Cavalry.
rivalry. Ang kati nito kasi nakuha pa nila yung pagong. At eto na, nailabas na yung all-time heroes na rank number 1, Sanford para dito sa Yuzhong. Pagbabalik tanaw, siya na may karapatan na ilabas mo nito sa playoffs. And considering na pag ganito talaga yung stat line mo, kahit nakapikit yata, maganda yung magiging mechanics mo. Pero Flap TZ agad ang patatalsikin nila dito, Burrito. Meanwhile, mukhang basag din ang Torres sa may bandang baba. Kaya na nila ata basagin ito. Kompleto yung mga minions pero pipiliin ng CLPH na mas maging safe. Nandun yung AOG, tinamaan. Pasok din si Ay, Open naputa! na attack with an I'm offended BMI. Naku po, hindi na makakataka si Super Makmak sa mga naganap Team Liquid Philippines. 7-1 ang score. Ang laking kalamangan nito, ha? And a gold established lead of almost 3,000 as well. And looking at our Infinix in-game equipment, dyan na papasok yung pinag-ipunan. Nag-glowing one agad dito para kay Sanji. Understandable. Might go for the Sky Piercer kung tuloy-tuloy na ganun yung babad na meron siya. Meaning for Team Falcons, hindi pa naman ganun ka-huge yung lead. Pero nararamdaman natin yung struggle ni Super Marco sa gold lane. No, ang mahirap dito. Medyo malalim na yung tatawirin niya kung hindi pa sila magpapalit ng lane dito ni Flap. Pero sabi ni Flap, hindi, pwede na ata ako sumama sa mga miyembro na sa aking mga kakampi. Pero sa may bandang itaas, may ginagawa din dito ang CLPH. Mas magiging safe ang ruta na ito patungo sa pinakahuling pagong. Pipiliin na ata ng Falcons na hindi na ilaban. Ito yung sinasabi ko kanina pag broken holes advantage nyo na kung saan papupuntahin yung pagong. Pero Boy! ngayon, napilitan gamitin ka din yung tech charge. Ayun na, nabitbit pa yung dalawa. Ngayon naman ay tatamaan din ng AOG. Ay, nabutan! Ogwen at na maalam din, Flap TZ pumasok na. Ngayon naman ay naghahanap din na magiging target dito si Kyle. Kaya lang andun yung door para buong game, nabitbit na naman si Pinalik! Flap! And this time, si JP ang nakadalawa habang tumatrabaho lang si Carl TZ sa baba. What a way to capitalize Sanji here. Oh, no. Kahit si Kyle TZ, napakarami mang dashes. But what can he do when he's up against heroes na sobrang lakas mang poke around? At di lang yun, Burrito. Ang Team Falcons ngayon ay unti-unti na rin nako-corner sa sarili nilang base. Hirap nito, lumabas lalo na naka-Claude ka, no? Kasi kapag ka-Claude yung ang comp mo, dapat maganda ang laning ng Claude, dapat nabibigyan nyo ng magandang farm. Pero with this type of aggression na nanggagaling dito sa TLPH, para pang hindi makahinga itong si Super Makmak. Tama, may conditions kasi para ma-nurture mo ang isang Claude. Ang isa dyan ay clear. Makapag-supercharge, maklear niya yung isang buong linya maibigay sa kanya. Meanwhile, for TLPH, kung mag-clear lang ang usapan, huwag niyong bigyan ng spasyo. Kaya naman sobrang constricted dito ni Super Marco. And up until the very end, for TLPH, nagiging ganado rin sila dahil maganda rin yung frontliners sila dito na Yuzong and Gatot Kacha. Oo, alam mo, isa ko sa mahirap dito, nabanggit natin si Super Marco, no? Hirap na rin si Kyle dito dahil nga basag na yung middle turret. It opens up yung orange and purple dito ng TL. At tuloy-tuloy lamang sila nabasag na wala man lang pagpigil dito sa Falcons. Pero mabibigilan pa nila. Sasabog pa ata. Buti na lang Tech charge! Tech charge. Pasok si Black TC. Nagamit yung Throne of Ruins. Ngayon na may nahatak! Oh, Si wow! Sanji nakakuha na ng kill save with Carl. Kailangan naman ito si Black pero hindi siya makaka-atras sa kamay dito ni Sanford. May mga machong horse pa na nire-recall dito si Sanford. At dire-diretso ang TL. Kahit yung blessing dito sa Torres sa baba ay nakuha na, paputok na agad ng TLPH. Oh, no. Sobrang nagiging solid yung kanilang nagiging formation and initiations. Alongside with that, Burrito, ay nakita rin natin ngayon yung paghihirap na meron si Flap TZ. Sabi natin mahihirapan siyang mapatay. Pero hindi yun nangyari kasi 5 yung sumusugod sa kanya. Wala, I mean, kung pag-uusapan natin, may mga items na rin kasi. Nakakatatlo na itong si Carl TZ. At tino naman, kayang-kaya niyang solohin yung Lord. At ang mahirap na parte dito para sa Falcons, kailangan nilang harapin yung Lord at yung mga Mega Minions na kasama niyan. Medyo mahapdi ito. Patatagalin pa. Hala, pinatagal pa nga. Naku po, patatagalin yung paglabas ng Lord. Grabe na sinasakto nila para later on sa 14 seconds ay napakagandang taktika. High caliber mechanics talaga for TLPH. At dito natin talaga nasusubukan na yung game plan talaga ng TLPH dito is to actually finish off this game as early as possible. Gusto ko lang i-highlight na 10,000 na itong lamang na to. 13-1 ang ating nakikita at Grabe. lalabas pa yan sa mga 10 minutes and 14 or 13 seconds yung Lord.
So ang haba ng oras na kinain ng TLPH para mapagsabay-sabay lahat ng lanes na mayroon sila. And imagine, 10-minute game pa lang tayo. Naka-blade armor na rin, by the way, dito si Sanford. Grabe yung prevention dito na meron yung TLPH. And as long as they get the right angles here for Daddy JP, this might be it para sa Team Falcons. May Lord na babase doon sa may bandang baba. Habang ilang mga miyembro ngayon ng Team Falcons ay nag-aantay pa rin na magandang setup para kay Ogwen. Okay, nakakulong. Nandun yung break her at yung deck charge. Ngayon ng Dragon Form, pinagkakalikpakan dito ni Sanford. At tumit-bit si Flav, kayang-kayang tunawin ng TLPH. Itong si Flav, 4v5 ang magiging action. Actually, 6v4 to kasi may Lord pa silang kasama sa baba. At ngayon, for TLPH, they're breaking the patterns. They're breaking yung mga curse na itinatalaga. Sinasabi sa kanila, anong odd even? Kasi ngayon, hindi nila i-even out the score. Sila pa yung mas dominating sa laban na to. Naku po, nandun yung AOG! Super Marco at itong si Kylie namatay. Nabuhay na rin naman si Black TC pero sapat ba yung kanilang clear wave open. Nag-aabang ng ganun proper timing. Wala pa rin naman siyang tech charge dito. Kompleto pa. Black Tower! Para kunin ang game 1. What a fast game! Sa unang laban, sa unang match ng ating playoffs, TLPH, Team Liquid, with a solid stampede. Nandun lahat ng Infinix Keys to Victory na check off nila. And for our game highlights so far, nakikita talaga natin that Falcons actually tried their best. May magagandang anggulo naman nakita doon si Ogwen. Ang problema, damage ay hindi pa ganun kasapat para sa Falcons. Ang hirap din dito kasi yung crowd control din ang gagaling dito sa TLPH. Napakaganda rin ng mga huli, yung mga I'm offended dito ni Oheb na nagpahirap talaga dun sa composition ng Team Falcons na design para magsama-sama kasi pag nandiyan si Flapa, pwede na magre-ready na si Ogwen dito and hindi makalapit si Pew kasi nga naman may threat ng I'm offended at ang nangyari, siya palagi ng huli. And imagine, this whole draft for TLPH is designed Boy! to kill. At nahatak din tayo ng MVP natin for this round. It's going to be Oheb, the Ruby for game number 1. And now it's up to our panel to actually break down on what happened sa ating match 1, game number 1. Midnight and Wolf, kayo na muna.